Isang bansa sa malayong silangan, pirang ng perlas ng silanganan. Pagkakang ito ay ang katulian, ito tulak bulaklak ay namumukadka. Bakit tayo ay sa mga ng at may sa batas, yaman kultura at may sariling musika. Pero biglang nagbago, pati sultan at dano, mga rahaan mo, nagtatlak sa bakit ba tayo ay sa mga Okay, kumusta kayo mga kapatid? Tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan. Tayo ay nasa Kabanata 28. Kabanata 28, verse 1. Kaya tinawag ni Isaac si Jacob at matapos basbasan ay pinagbilinan. Huwag kang mag-aasawa ng Kanaanite. Pumunta ka sa Padan Aram, sa bayan ng iyong lolo Betuel. Doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyo Laban. Sa iyong pag-aasawa, pagpalain ka ng alahiyam at nawa ay magkaroon ka ng maraming anak hanggang kayo ay maging maraming bayan. Pagpalain ka nawa niya, gayon din ang iyong lahi, tulad ng ginawa niya kay Abraham. Mapasa iyo nawa ang lupaing ito na iyong tinitirhan bilang banyaga, ang lupaing ipinangako ng alahiyam kay Abraham ng aking ama. Pinapunta nga ni Isaac si Jacob sa Padan Aram sa kanyang tiyo Laban na anak ni Betuel na taga-Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebeka na ina ni na Jacob at Esau. Nalaman ni Esau na binasbasan at pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padan Aram upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na pagkatapos basbasan ni Jacob ay pinagbawalan itong mag-asawa ng babaeng taga-Kanaan. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Padan Aram. Nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa mga babaeng Kanaanite, nagpunta siya sa kanyang tiyo Ishmael na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalat, na kapatid din ni Bayot at anak ni Ishmael, bilang karagdagan sa kanyang mga asawa. So matatandaan natin sa nagdara ang mga kabanata na gustong patayin ni Esau si Jacob dahil inagaw ni Jacob ang kanyang pagkapanganay at ang basbas bilang hari na ibinigay ni Isaac kay Jacob. So kaya ang ginawa ni Rebecca at saka ni Isaac, pinapunta siya sa kanyang tiyo Laban upang doon makahanap ng mapapangasawa. Although yun ay ploy lang ni Rebecca kasi nalaman niya na gustong patayin ni Esau ang kanyang kakambal na si Jacob. Ngayon, nalaman din ni Kanaan, noon pa lang niya pala nalaman na ayaw ng kanyang mga magulang na mag-asawa sila ng Kanaanite. Di ba dalawa na ang asawa ni Esau na Kanaanite? Ngayon, ang ginawa niya, nag-asawa siya ng kapwa Hebreo sa linyada naman ni Ishmael. Ano yung mga pinagmulan ng mga Muslim. Doon niya naging asawa ang kanyang pinsan na si Mahalat. Okay, proceed tayo sa sa susunod na mga pangyayari. Ang Ano kaya panaging, okay, ano sige, kaya ang sa isip ni Esau? ni Esau. Iniisip niya kaya na yung pag-aasawa niya ng ah,
anak ng ng pinsan niya sa ano ni Abraham, 'di ba? Kay Ismael. Anak ni Ismael 'yon, 'di ba? Opo. Sa pag-aasawa niya nun, sa isip niya kaya Oh, iniisip mabibigyan niya niya ng saya? makukuha, Ma- Makukuha niya yung loob ng kanyang magulang? Yun maaari kaya? kasi wala na si Jacob eh, no? Maaari dahil siguro lagi siya sa lakotsa, hindi niya alam na bawal. Pero I think alam niya yon, kaya lang na doon niya na-realize na kung gaano kalungkot ang yung consequence ng ginawa niya sa pag-aasawa ng hindi purong dugo ng Hebreo, di ba? Kaya siguro nagkaroon ng realization na kailangan mabigyan niya ng ng purong Hebreo. Siguro mga unang-unang anak niya mga mestizo kasi mapuputi ang mga Kanaanita Ano kaya? Malungkot na ba siya? Malungkot kaya siya na mga Kanaanita ang kanyang napangasawa? Mga Hittites, 'di ba? mahal naman siguro niya yung mga yon, pero saka sigurado ano yan, magaganda o di ba? Yun nga ang kaya very attractive, no? Ah, Pero huli na. Kung nais niya man mapasaya ang magulang niya, huli na yung pagsunod niya. oo. Sa akin dati, nakausap din ako ng sabi niya, late obedience is still disobedience. Oo. Sabi sa akin Pero ng it is much better na late obedience kesa yung sinabi mo gagawin pero di mo ginawa. Di ba merong than nakasusulat din. never. Oo. Hindi Oo. naman ginawa. Sa, hanggang salita lang. Hmm, okay. O, punta tayo sa susunod na pangyayari. Okay. Ang panaginip ni Jacob sa Bethel. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpahiya lipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya ay nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nag-aakyat panaog doon ang mga makalangit na nilalang ng alahayam. Sa itaas nito ay naroon ang alahayam. Wika sa kanya, ako ang alahayam ni na Abraham at Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong inapo ay pagpapalain ang lahat ng lahi. Tandaan mo, kasama mo ako at susubaybayan kita saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Yada, ang ganda ng pangarap. Lagi niyang sasamahan si Jacob. So itong ah, lugar na itong Bethel, ito ata ang naging Jerusalem, no? Okay. Nagising si Jacob at Excuse sinabi, me, yes? ano ba yung sasabihin ko? Yung blessing kay Jacob, hindi niya yan hiningiin, 'di ba? So, Oo, ibig sabihin, ang blessing mula kay Abraham, nag-take effect simultaneous doon sa descendant niya. Kagaya niyan kay Jacob. Sa ano niya, sa panaginip niya yan nalalaman eh. oo, Kausap siya. At oo, doon sa pangungusap na yun, doon niya na-receive yan. Hindi niya hiningi. Pero oo. ipinangako sa kanya. Sa Ayun. bloodline Kaya yan. in fact, sabi nga diyan eh, hindi niya nga alam eh, na yung lugar na yun, sabi niya, hindi ako aware na dito pala ang Alahayam. So, Mm-mm. might as well ang lugar na ito ay andoon ang Ano presensya pang niya. Kaya pangako? yung bato na hinigaan niya bilang unan, inilagay niya bilang haligi at Oo. sinabi niyang Bethel. Pero tandaan natin, although
Si Esau nasa bloodline din ni Abraham pero hindi sa kanya binigay ang blessing. Nasa panganay talaga at saka isa lang kasi ang magiging hari, di ba? Isa lang ang hindi pwedeng dalawang hari sa isang pamilya. Oo, Kumbaga pero ang kasi, pinagkalooban ay si Jacob. oo, kasi ang chosen si Isaac, di ba? Oo. So, it follows baga hanggang sa kanyang descendant na meron doon mapipick up. Mm. Kasi ang Okay. ibang anak naman ni Abraham hindi naman purong Hebreo, di ba? Naka Isaac. Okay. Mm. Okay, verse 16 tayo. Nagising si Jacob at sinabi, hindi ko alam na narito pala ang Alahayam. Ayun. Kamangha-mangha ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Alahayam at ang pintuan ng kalangitan. Kinaumagahan, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang poste. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Alahayam. Pag inanoint, di ba, pag binuhusan ng langis, ibig sabihin anointing yon. Verse 19, tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati ay tinatawag na Luz. Sumumpa si Jacob ng ganito, kung kayo na alahayam ng aking mga ninuno ay sasamahan ninyo ako at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan, at makakabalik ng ligtas sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging alahayam. Ang batong aking itinayo bilang alaala ay magiging bahay ng alahayam at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng pinagkaloob ninyo sa akin. So, dito nangako si Jacob. At basahin muna natin yung paglilinaw. Nangako si Jacob na ibibigay ang ikasampung bahagi ng lahat ng matatanggap niya mula sa alahayam. Sa parehong paraan, ibinigay din ni Abraham ang ikasampung bahagi ng kanyang mga nasamsam kay Shem, anak ni Noah, na siyang saserdote ng Alahayam at hari ng Salem, ang Melchizedek. Nang ipanganak si Jacob, si Shem na Melchizedek ay 550 taong gulang na. So, naabutan pa ni Shem ang kanyang kaapu-apuhang si Jacob. So, maaring si Jacob ay nakapag-aral pa kay Shem. So, ang meron pala talaga sinasabing ito ang alahayam. Ano ba sinabi niya? Pintuan ng kalangitan, yung Bethel na naging Jerusalem. Kaya pala ayaw bitiwan. Ayaw bitiwan ng mga artistahin, di ba? Jewish. Kasi nasusulat dito, ito pala ang pintuan ng alahayam. Pero tingin ko ang nakita ni dito is high technological to nag-akit pa naog daw ang mga makalangit na nilalang. Diba? May hagdan. Ito nag-akit pa naog. So, maaring kaya ayaw bitawan. Kasi gusto nga nilang umakyat, di ba? Yung ng mga artista sa Jerusalem na yon. Ano pa, may mga komento o katanungan? At saka yung tandaan mo, kasama mo ako at subaybayan kita saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Parang ang sarap i-claim yan. Pero natupad ito sa kapanahonan ni na Joshua, di ba? Bumalik sila dyan eh. So, may mga katanungan ba sa chat box? Sa lahat ba na sumusunod, maaring ito ay pwede rin nilang hingiin. I-claim. Kasi hindi naman nagbabago ang alahayam, di ba? Basta sumunod ka. Nakipag si Jacob at saka hiningi niya kung kayo ng aking mga ninuno ay sasamahan ninyo ako at iingatan sa paglalakbay, pakakainin at dadamitan. Makakabalik ng ligtas sa bahay ng aking ama. Kayo po ay aking magiging alahayam. So, meron din siyang hininging
Desire niya. pangako. Oo, meron din siya hiningi sa alahayam. Ikaw, magiging alahayam ko kung ito, yung alaga na aalagaan mo ko, parang gano'n eh, no? Pero, Magiging alahayam oh, kita. Mm-mm. so mag-take effect yan sa kanya kung siya ay sumusunod Oo, sa kalooban ng nakikipagtupad. alahayam. Oo. Mm. Ginagawa niya yung mga pinangako din nung kanyang mga ninuno ni Oo. Abraham. May kondisyon din siya eh. Oo, Then I yung will give you, righteousness. bigay ko sa iyo ang ikapo ng mga Mm. blessings, 'di ba? Oo. Sa mga ibibigay Pero, niya. ah, so pag nagbigay pala tayo ng ikapu, pakakainin tayo, iingatan tayo, makakabalik tayo ng ligtas sa ating tahanan, 'di ba? Madadamitan tayo. Yun ang ano eh, sobra-sobra. Actually, sobra-sobra ang binibigay sa atin. Kung doon sa ikapu na ating increase, di ba? Sobra-sobra kung hindi, ang sabi nga nila, the lahayam cannot be outgive o outdone sa pagbibigay. Sobra-sobra. Yun na lang pag-iingat eh. Ligtas ka, di ba? Yun na lang ang ato natin. So, ang pwede niyan gumawa yung mga sumusunod sa covenant. So, Oo. madadamay na lang yung iba na Oo. Kabayan. nasasakupan niya sakali. Kasi, syempre, sis, pinapanalangin mo ang iyong mga kamag-anak, anak, pamilya, di ba? So, Yes, syempre, tuto pa rin yun tulad na lang kay Lot. Kasi, siguro, ipinanalangin ni Abraham na, yung anak, yung kanyang pamangkin ay mainatan, di ba? So, kaya, nakaligtas si Lot. So, ganun din ang alayam. Lahat ng kamag-anak, kumbaga, mga mahal mo, iingatan din niya. So, proceed tayo, Kabanata 29. sana, wait lang. Sana Okay. yung provision na yan, wag naman maabuso ng nakapakinig, 'di ba? Hindi porket may nananalangin sa kanila, 'di ba? Alam ng Madadamay alahayam pala. naman Madadamay ang pala puso ako sa niya. pagpapala kahit hindi ako papasok. O di wag na Oo. lang akong papasok, 'di ba? Lalo na yung mga gusto lang ng covenant pero ayaw sumunod. Ay, ang tanong, magkakaroon ba sila ng buhay na walang hanggan? Yan ang tanong. Although Yun lang, sa anong to, maaring ingatan nga sila, pero makakamit ba nila ang buhay na walang hanggan? Kasi personal yun eh. yun Personal lang. naman yung yun, di ba? Ang Personal kaligtasan. na decision Oo. din. Dami nga Oo, sa kaligtasan dito, pero yung buhay na walang hanggan, hindi, hindi ka nakatitiyak. correct. So, Okay. Kabanata 29 tayo. Okay. Wala nang ibang tanong. Dumating si Jacob sa Padan Aram. Ito yung tahanan ng kanyang tiyuhin. Verse 1, nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. Ano yung mga taga-silangan? Hindi ito, ibig sabihin, hindi ito yung mga purong dugo siguro na taga-silangan, no? Walang halong Kanaanita, no? Hindi naka-specify kung mga taga-silangan. No? Diba? May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid nito ay may 3 kawan ng mga tupang nagpapahinga, sapagkat doon ay pinapainom ang mga ito sa 3 kawan. Ang balon ay may takip na malaking bato. Binubuksan lamang ito kapag papainumin na ang mga tinipong kawan. Patapos painumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. Tinanong ni Jacob ang mga pastol na naroon, "Taga saan kayo, mga kaibigan?" "Taga Haran," tugon nila. "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" Tanong niyang muli. "Oo," sagot naman nila. "Kumusta na siya?" Tanong pa niya. "Mabuti," sabi naman nila. Hayun, at dumarating si Rachel, ang anak niyang dalaga. Kasama niya ang kawan ng kanyang ama. So kahit ang mga babae, no, mga nagpapastol, pastolan,
Kumbaga sila ay ang mga ano, mga katiwala sa ano no, sa bahay, ano. Maaga Shepherdess, pa no? naman. Oo, tipo, maaga pa naman, sabi ni Jacob, bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong? Aba, hindi maaari, sagot ng mga pastol. Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon. Saka pa lamang kami maaaring magpainom. Kaya lang walang lamangan no? Verse 9. Nakikipag-usap pa si Jacob nang dumating si Rachel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Rachel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Special treatment si Rachel, no? Pagkatapos, nilapitan niya ang dalaga at hinagkan. Napaiyak siya sa tuwa. Siguro siguro yung takip ng balon mabigat, kaya hindi kaya ng babae, kaya kailangan lalaki talaga, pastol talaga, no? And then, hinalikan niya agad yung dalaga, no? Sinabi niya, ako ay pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca. Patakbong umuwi si Rachel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan, saka isinama sa kanila. Nang maisalaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. Siguro kamukhang kamukha ni Rebecca si Jacob. Saka ang batian talaga nila halikan, di ba? Wala lang maghalikan ang kapwa lalaki sa pisngi. Tulad ng sa Bisaya, no? Kung walang katanungan, diretso ako. Napangasawa ni Jacob sina Rachel at Leah. Verse 15. Pagkalipas ng isang buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong ipasahod sa iyo? Si Laban ay may 2 anak na dalaga. Si Leah ang nakatatanda at si Rachel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Rachel. Sa mga corrupted version, ang nakalagay ah Leah has weak eyes. So isipin mo, siguro malabo ang mata, yun ang isipin mo, pero itinama ito ng mensahero. Sinabi niya ay mapupungay. Kasi yung weak eyes, actually, that is mas common yan sa mga lahi ni Japhet, mga Japhetite, o common sa kanila yung mga color blindness, yung mga nearsighted, yan. So, dito, kinama niya na mapupungay ang mga mata ni Leah. Ngunit mas maganda at kaakit-akit si Rachel. Nabighani si Jacob kay Rachel, kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Rachel. Sinabi ni Laban, mas gusto ko nga ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka na. 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasa kanya si Rachel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Talaga nga naman, no? Parang magaan. Siguro araw-araw lang niya makita, solved na, no? Sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay niyo na po ang aking asawa. Dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak. Okay, verse 22. Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga roon. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah, sa halip na si Rachel. Siguro madilim yun, wala pong mga ilaw. At saka nakainom na siya, no? Siguro half drunk na siya nung gabi sa kasiyahan. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Silpa. Kinaumagahan, nagulat si Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Rachel, hindi po ba? Sumagot si Laban, hindi ka ugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin mo muna ang sanlinggong pagdiriwang na ito at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Rachel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa.
Ang wise talaga ni Laban. Parang duwaya ang nangyari, dual na asawa, duwaya. Okay. Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Rachel bilang asawa. Ibinigay rin ni Laban, good job. Binigay rin ni Laban kay Rachel ang alipin nitong si Bilha. Sinipingan din ni Jacob si Rachel at mas mahal niya ito kaysa kay Leah. Kaya't naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. So all in all ay 14 years, 14 na taon. Ang mga anak ni Jacob. Alam ng alahayam na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito, samantalang si Rachel ay nanatiling walang anak. Lalaki ang unang anak ni Leah, ang sabi niya, nakita ng alahayam ang aking kalungkutan. Ngayon, tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Kaya't Ruben ang ipinangalan niya rito. Nagdalang tao siyang muli at lalaki na naman ang kanyang naging anak. Kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin ng alahayam dahil narinig niyang ako ay hindi mahal ng aking asawa. Kaya't tinawag naman niya itong Simeon. Muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Sinabi niya, mapapalapit na ako sa aking asawa sapagkat 3 lalaki na ang aming anak at tinawag niya itong Levi. Nagdalang tao siyang muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayon ay pupurihin ko ang alahayam. Kaya tinawag niya itong Judah. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagkaanak. So ang Judah, ang ibig sabihin pala ay purihin ang alahayam o praise si Yahweh, yung Judah. Okay. May katanungan po ba? Kung wala, proceed tayo sa Kabanata 30. Okay. Nainggit si Rachel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak. Nagalit si Jacob at sinabi kay Rachel, bakit? Alahiyam ba ako na pumipigil sa iyong magbuntis? Kaya sinabi ni Rachel, kung gayon, sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaanak ako at magkapamilya sa pamamagitan niya. At pinasiping niya kay Jacob ang kanyang alipin si Bilha. Siguro itong si Bilha is Hebrew din, no? Nagdalang tao ito at nanganak ng lalaki. Sabi ni Rachel, panig sa akin ang hatol ng alahayam. Tininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki. Kaya Dan ang ipinangalan niya rito. Muling nagdalang tao si Bilha at nanganak na isa pang lalaki. Sinabi ni Rachel, naging mahigpit ang tunggalian namin magkapatid, ngunit ako ay nagtagumpay. Kaya tinawag niyang Neftali ang bata. Si Neftali yung mabilis tumakbo. Sobrang bilis kaya hindi nakatakbo siya sa ibabaw ng mga pananim ng mais, barley, hindi napuputol. Okay. Verse 9. Nang mapag-isip-isip ni Leah na hindi na siya nanganganak, ibinigay naman niya kay Jacob si Silpa at nagkaanak ito ng lalaki. Mapalad ako, kaya Gad ang ipapangalan ko sa kanya, sabi ni Leah. Si Silpa ay muling nagdalang tao at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Leah, masayang-masaya ako, masaya ang itatawag sa akin ng mga babae. Kaya tinawag niyang Asher ang bata. Yun pala ang ibig sabihin ng masaya, Asher. Verse 14, anihan na noon ng trigo. Habang naglalakad sa parangan, si Ruben ay nakakita ng mga kabuti at dinala niya ito kay Leah na kanyang ina. Dito po, tinama ito ng mensero kasi anihan na noon ng trigo. Ibig sabihin ay springtime. Sa mga summertime, kung sa ating panahon ito ay mga March, April. So, si Ruben, yung panganay na anak ni Jacob, ay nakakita ng mga kabuti. Ang kabuti ito ay dati ang nakasulat sa mga ibang version ng Biblia ay mandrake. Mandrake. Na kung i-google mo, ang mandrake ay very common
common yun sa sa Judea during that time. At saka sa lahat ng season, ang mandrake ay common. Ang sabi ng mensahero, hindi maaring mandrake 'yon dahil bakit manghihingi pa si Rachel kung mandrake lang 'yon, pwede mo pulutin 'yun kahit saan. So sabi ng mensahero, ito ay kabuti kasi ito ay season lang. Lumalabas lang ito pag basa ang springtime, yung mga tagsibol. So bigyan mo naman ako ng mga kabuting dala ng iyong anak. Pakiusap ni Rachel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, hindi ka pa ba nasisiyahang nakuha mo ang aking asawa at ngayon ay gusto mo pang kunin pati mga kabuti ng aking anak? Sinabi ni Rachel, bigyan mo ako ng mga kabuti sa iyo si Jacob ngayong gabi. Na maalala ko rin. Ay ito ng kabuting ito ay sinasabi ng mensahero ay maaaring aphrodisiac. Sabi niya, malamang baka daw itong si Rachel ay may pagka-frigid. Kaya gusto niyang magkaroon makakain ng kabuting yon. Kasi ito ay may content na aphrodisiac at maaaring nakakapagpa lakas ng yung pagiging maging mabuntis. Okay. So sa ngayon, ang pinagpalit ni Rachel, bigyan mo ako ng mga kabuti sa iyo si Jacob ngayong gabi. Nakipag-deal si Rachel kay Leah. Verse 16, gabi na nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan. Sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, sa akin kasisipi ngayong gabi, si Rachel ay binigyan ko ng mga kabuting dala ng aking anak para sa karapatang ito. Siguro may scheduling sila, no? Nagsipi nga sila ng gabing iyon. Dininig ng alahayam ang dalangin ni Leah. Nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Kaya't sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng alahayam sapagkat pinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin. At pinangalanan niyang Isakar ang kanyang anak. Muli nagdalang tao si Leah at ito ang pang-anim niyang anak. Kaya't ang sabi niya, napakainam itong kaloob sa akin ng alahayam. Ngayon ay pahalagahan na ako ng aking asawa sapagkat 6 na ang aming anak. Anak niyang ito ay tinawag naman niyang Zebulun. Di nagtagal, nagkaanak naman siya ng babae at ito ay tinawag niyang Dina. Sa wakas, naalala din ng alahayam si Rachel at tininig ang kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kaya't sinabi niya, tinubos din ako ng alahayam sa aking kahihiyan at niloob na ako ay magkaanak. At tinawag niyang Joseph ang kanyang anak sapagkat sinabi niyang, sana ay binigyan ako ng alahayam ng isa pa. Yung pala ibig sabihin ng Joseph, one more. So nag siya dito, nagdalang tao si Rachel, maaring hindi kaya may related dun sa kabuti na nakain niya, no? So, hindi natin alam. Pero, base sa mga pangyayari, maaaring may relationship. Okay. Pero May mga katanungan? nasabi dyan, di ba, naalala rin ng alahayam si Rachel. Oo. So, hindi lang dahil doon sa Maghintay ka kabuti. muna. Oo, sinabi niya, siguro maghintay ka muna dyan. Bibigyan kita ng Oo, kasi kung hindi loloobin ng alahayam, possible. Walang Oo. mangyayari. Kahit Oo. ano man ang gawin ng tao, di ba? Pero pwede naman kasing ma-discover ni Rachel yung kabuti sa ibang panahon. Pero talagang pinaghintay siya, di ba? Pinaghintay yung tamang panahon na na makaka-take nun. If ever kung science ang pag-aanahan natin, ang Alan kasi may takdang panahon. Pero talaga binigyan muna niya ng maraming anak si Leia dahil malungkot si Leia. Alam niya na hindi siya mahal ni Jacob. Hindi naman siya hindi mahal, kaya lang mas mahal si Rachel. Tapos nakipag-bargain pa siya para masipingan ulit
Kailangan pa niya magpag-bargain. Sige, bibigyan kita, pero sa akin siya, si Jacob sisiping. At saka alam mo si Jacob, 'di ba, ang mga pastol kung minsan ilang araw, minsan buwan o linggo bago umuwi. So mga pagod 'yan. So talagang siguro ang laging kinasasabi ka ni Jacob ay si Rachel. Kaya nakipag-deal si Leah kay Rachel. Okay. So ano tayo? Sunod tayo sa susunod na kabanata. Wala ba tayong katanungan sa chat box? Okay, saan tayo? Sunod tayo. Dumami ang kawan ni Jacob. Tumatalon yung aking Dumami ang kawan ni Jacob. Verse 25. Nang may panganak si Joseph, sinabi ni Jacob kay Laban, "Pahintulutan na po ninyo akong makauwi." Kasi labing, hindi lang 14 na taon. Okay. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Marahil po naman ay sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo para sa kanila. Sinabi ni Laban, "Kung mamarapatin mo ay dumito na lang kayo. Batay sa karanasan ko sa panguhula, tunay na pinagpala ako dahil sa iyo. Sabihin mo, ko-consult pala siya sa mga manghuhula, si Laban. 28. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita." Sumagot si Jacob, "Alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon, sapagkat pinagpala kayo ng alahiyang kung saan ako naroon." Talagang ni-specify niya, dahil nandito ako, kaya pinagpala kayo ng alahiyang. Ngunit ngayon, kailan ko pa mapag-uukulan ng panahon ng aking sambahayan? Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, "Hindi ko po kailangan ng ako ay bayaran paninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon. Hayaan ninyong pumunta ako sa inyong kawan at ibubukod ko ang mga tupang itim, gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako ay tapat sa inyo o hindi. Tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin at mayroon kayo makitang hindi itim na tupa o kaya ay kambing na walang tagpi, masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Mabuti, iyan ang ating gagawin," tugon ni Laban. So ang hiningi pala dito ni Jacob, yung mga itim na tupa at saka yung mga batik-batik na kambing. So lahat ng puti kay Laban at ang puro ang kulay ng kambing, maaaring ito ay brown, di ba? Ay kay Laban. So yung mga puro ang kulay kay Laban, ang mga mestizo at saka ang itim at saka yung mga batik-batik ay kay Jacob. Okay. Ngunit ng araw ring iyon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako o inahin. Gayon din ang mga tupang itim, at ito ay pinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at silang mag-ama ay lumayo ng may 3 araw ng paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. So ang ginawa, ninakawan uli siya ni Laban. Kinuha yung mga hinihiling ni Jacob na kulay itim at saka mga tagpi-tagpi ang kulay ng kambing. At inilayo, 3 araw ang layo. So, napakalayo. So, walang itinira kay Jacob na kawan. Wise talaga ni Laban, Verse 37. Pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, almendra at platano at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. So, tinignan ko itong mga halaman na to.
may mga batik-batik ang kanyang ano, yung kanyang mga tangkay, mga batik-batik at iniligay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. So, pag ano, yung mga hayop pag nakaharap sa ano sa painuman, watering trough, nandun yung ano, nandun yung mga halaman na batik-batik. Sa ganoong pagkakataon, nag-aasawahan ang mga hayop. Napaglihihan ng mga hayop ang mga batik-batik na sanga. Kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro. Pwede pala yun, no? Talagang totoo pala ang paglilihi, no? Yung lagi mo nakikita, yun ang ano, na apektuhan ang iyong magiging anak kasi napupunan. Nag, Napaglilihihan ng mga hayop ang mga batik-batik na sanga. Kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro. Ibinukod niya ang mga hayop na tagpian at itim para sa kanya at pinaharap niya ang mga ito sa mga ito ang kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging natatanaw ng mga tupang puti. So yung mga alaga pala niya kawan ni Laban, lagi niyang pinaharap doon. Kumbaga siguro isang ano lang, isang fence lang ang pagitan para matanaw yung mga tagpian at saka mga itim na ano na kawan ni Jacob. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan at ito ay hindi niya inihahalo sa kawan ni Laban. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilalagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-aasawan ay hindi malulusog. So, pinipili rin niya yung ano, kung malulusog. Pag hindi malulusog, hindi niya kinukulayan ng ano, hindi niya hinahayaang maglihi ng batik-batik. So, yung mga purong puti pala is hindi ganun kalulusog. Ah, Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop, samantalang ang kay Laban ay hindi. Kaya't lalong yumaman si Jacob. Lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin at mga kamelyo at asno. So, nagamit ni Jacob yung wise, yung natutunan niya sa kanyang mga ninuno, yung paano mag-alaga ng ano, paano ang pagpapastol, pagpaparami ng mga kawan na apply niya yung skill na yon. Okay. Meron po bang mga katanungan o komento? Ala pa, kabanata. Meron tayong katanungan dito. Sabi dito nung una, ano ang bato ni Jacob at nasaan na ito? Ano ang bato ni, Anong, ay, yung sa ano, yung kanyang inunan. Oo, oo, yung inunan niya. Nina. Maring yan yun. Oo, na kanyang inanoint na bato. Ang mga ano, mga Western nation, ang ano, literal na bato ang kanilang inisiptan. Tapos, naglagay pa sila ng bato sa ilalim ng, ano, ng trono ni Queen Elizabeth sa ano nasa trono sa England. Sinasabi nila yun daw ang bato na hinigan ni Jacob. Hindi natin alam kung totoo ito. Pero ang tingin ko dun sa sinasabing bato, ito yung ano, di ba? Ito din yung sinasabi, binilin ng Messiah kay Pedro, di ba? Sa bato, ko itatatag ang aking, sa ba yun? First, itatatag ang aking, ano, parang ano ang aking, siguro makalangit na kaharian. Kasi, alalahanin mo, sa bato din nakasulat ang tipan. Di ba yung 10 utos sa bato din nakasulat? Ibig sabihin, bato is matatag. Ah, di ba sa mga salmo nakalagay, ikaw ang aking muog o bato. Di ba si salmo kay ano ang sa alahayam, ikaw ang aking buog o bato na ano si ibig sabihin matatag, hindi naguguho. O Ano maari kasi ang ipinaghambing din ang
alahayam sa bato. Oo. Matibay na muog, tanggulan. O, Tanggulan, oo, bato. Kaya ano, kaya yung lugar na yon na naging Jerusalem, di ba? Doon niya inano yung batong yun eh. Doon Oo. niya itinayo. Siguro medyo pahaba yung bato kaya itinayo. Tapos inanoint niya, binuhusan ng langis. Hindi lang natin alam kung nasaan na yung batong yon, pero sa ano kasi sa England, mayroon sila nilagay sa ilalim ng trono ng hari na ngayon Queen Elizabeth nakaraan. Ewan ko lang kung ano ngayon, kung nandun pa. Hindi kaya maituturing na symbolic ang bato na yon? Oo, tingin ko nga, symbol. Kasi binilin din ng binilin din yung kay Pedro, di ba? Kay Peter. Kasi ang parang ang hinahalin tulad sa bato ay yung pagtitiwala nila sa alahayam, Mm-mm. 'di ba? Yung pananalig sa alahayam. Sa verse 22 kasi, ang batong aking itinayo bilang alaala ay magiging bahay ng alahayam at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. Ito, baling tanda din ng pangako niya na ibibigay ikasampu, ikapu niya, no? Mm. So Lahat ng ipagkakaloob. maaring hindi niya po pwedeng kalimutan ang lugar na iyon. Dahil Mm-mm. doon naganap yung kanyang panaginip na doon niya natanggap, nalaman ang pangako ng alahayam sa kanya, which is, yun yung desire niya. Samahan siya, huwag siyang pabayaan sa kanyang paglakbay na may Oo. makakain Kaya siya, lang may covenant. madadamit siya. Oo, diba? So, at saka yung pagtataka niya na wala sa kanyang malay na, oh, nandito pala ang alahayam. Hindi ko alam, gano'n, 'di ba 'no? Oo. So, Tsaka di meron ba may, siyang okey, sige, sis, sige, sis. Sige, ay, ano, di ba tayong mga mga Hebreo, mga Furian, di ba pag sinabi mo, itaga mo sa bato, ibig sabihin, pag may sinabi ka, o pangako, o panunumpa, o itaga mo sa bato, ibig sabihin, hindi mababago. Di ngayon, pag hmm, sinabing ano mo sa tubig, ibig sabihin, wala, ano yun, wala lang yun. Pero pag sa bato, ibig sabihin, matatag, hindi naglalaho, 'di ba? Forever na 'yan. Kaya yun ang parang yun ang ibig sabihin ng itaga mo sa bato. Ngayon, ito yung bato, ang kanilang kanilang tipanan. Hindi mababago at forever. sinabi pa Oo. diyan na maaring ito ang pinto Oo, ng langit. bahay ng ng makalangit na na kaharian. Oo, kasi doon niya So, nakita yung mga akala ng mga Japhetite, yung doon yung hagdanan papakyat dun sa sa heavenly realm. So, lalahanin natin, ang sabi ng ang naghihahangad lang umakyat sa langit ay si Satan, di ba? Sa Isaiah yun eh. Ang sabi ng mensahero, ang makalangit na kaharian ay dito sa earth. Kaya nga bumaba ang kaya nga bumaba ang Messiah eh. Kasi dito niya itatayo, dito niya itinayo ang kanyang kingdom sa lupa, sa daigdig, na nililigaw naman tayo ng mga ex-Christian na rapture daw, aakyat sa langit. mm. No? Pero Na, pero ang final niyan is bababa ang bagong Jerusalem, 'di ba? oo, mula sa kay Yahweh na Ama. Kasi si alalahan natin, Yahweh the Father, si Yahweh the Father ang namimili ng tao na ibibigay niya sa kanyang, ipapamana niya sa kanyang anak. 'Di ba? Mm, Wala namang wala na, Yahweh the Father ang namimili na kung sino. Although, si Yahweh the Son ang namili kay Abraham.
na ano na lahi. Pero ang Mm. individual na tao ay si Yahweh the Father. Yun po. Yeah. Kasi Yahweh the Father, although ano, pareho naman nila nalalaman, nababasa ang puso, gali, nasa ano na, kaya yung script ng Yahweh the Father, alam mo pareho. Kasi isa lang ang authority nila, di ba? Mm. Okay, meron pa isang tanong. Pa- Sabi niya, ito ay tungkol doon sa nilapitan ba ito ni Laban kaya, itong manghuhula? Maari kayang tama ang pagkonsulta ni Laban sa manghuhula? Hindi kaya siya Mm. man ay pinagpala dahil nadamay siya sa pagpapala na meron kay Jacob mula sa pangako ng alahayam kay Abraham? Oo. Di ba sinabi nga ni Jacob, pinagpala ka ng alayam kung saan ako naroroon. Hindi niya sinabi dahil sa akin. Hindi naman yun. Ah, Pero kasi nakatanglaw eh. Lahat di ba mga Hebrew, alalahanin niya si Joseph. Baka pinagpapala, lahat ng ano yung paglilingkod niya, pinagpala si Potiphar. Kasi nandun nga ang ano, ang tanglaw mm. ng alahayam. Kaya kung ano, ikaw ay sumusunod sa ano, lahat ng gagawin mo, ipagpapalain niya. At nadadamay doon ang inyong pinaglilingkurang tao o amo dito sa lupa. Mga So kaya pagpapala. Ayos siyang diyan, paalisin. dahil diyan ayaw niyang mawala si Jacob sa poder niya. Di ba ganyan din ang sinabi ni ni Haring David na lahat ng ginagawa ng kanyang mga kamay ay pinagpapala dahil kasama niya ang alahayam. Yada. Hmm. Mm. Kaya kapag Talaga. kasama niya ang alahayam, lahat ay pinagtatagumpay. Lahat ng kanyang laban ay pinagtatagumpay. Maging Nakakatuwa. si Joseph, nung siya man ay napunta sa Egypt, siya rin ay pinagtagumpay ng alahayam sapagkat sinamahan siya ng alahayam. So ito rin si Jacob, ang pangako din ng alahayam sa kanya na sasamahan kita saan ka man magpunta. Kaya Talaga. ang pagpapala ay kasama niya. Mm. Maaring kasama din natin. Yada. 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 Ayan, proven sa akin. Alam mo, ito, hindi ako, hindi ako pinapalad sa, sa mga negosyo. Lagi ako natitikan advantage of, na ano. Pero yung pag ako may pinaglilingkuran, hindi ko, yung hindsight lagi, ganun. Pag ako umalis doon, merong nagkakaroon ng problema. Kumbaga, hindi, kumbaga, yung dati maganda takbo. Pag umalis ako sa isang nagkakaroon ng problema. Hindi ko sinaano pero nagkakataon lang siguro 'yon. Okay. Hindi ko sinasabing ganun. Kasi hindi talaga ako maano sa mga negosyo. Hindi ako yung sarili ko. Hindi talaga. Pero sa iba, maayos, nagiging maganda ang takbo pag ako ay namamasukan. Mm. Siguro nga sis, Maaring. talagang kung ano man ang plano ng alahayam sa bawat isa sa atin, kahit ano pa man ang gawin mo, ibabalik at ibabalik ka doon sa kanyang plano. Kung ang Oo mga nga. pinapasok natin ay hindi kalooban ng alahayam, tiyak Mm. magkakaroon ng mga kaganapan na hindi natin magugustuhan hanggang Correct, sa Oo. correct. iwanan natin ito. Tama Dahil ka diyan. mayroon siyang direksyon para sa buhay natin na ito ang gusto ko na gawin mo. Kaya Oo. minsan ito ang nare-realize ko sa aking sarili na noon pa man, nung ako ay nasa Babylonian, palagi kong sinasabi na gamitin mo ako ayon sa nais mo. At ilang kanta ang nagawa ko para sa ah, isang kasunduan na yan na gamitin mo ako ayon sa nais mo. Hindi ko pa man kilala ang pangalan ng alahayam noon, ngunit nasa puso ko ang totoong pagnanais na makasunod sa kanyang kalooban.
Kaya anuman ang gawin ko sa buhay ko na hindi naaayon o hindi angkop doon sa aking kasunduan sa kanya, ay inaalis niya ako doon. Hanggang sa matagpuan ko na makilala ko siya na ito pala ang kanyang nais. So ano Ang man ang kanyang tunay na aking, pangalan. oo, ano man ang aking pasukin, hindi nagtatagumpay hanggat hindi ko nilalakaran kung ano ang talagang kalooban niya para sa akin. Kaya nung nagsimula Yan. tayo dito sa gawain na ito, ay talagang naging ah, panatag ang kalooban ko. Yeah, siguro ganyan din. Nagkapahingahan, Oo, nagkapahingahan. nagkaroon ng kapahingahan, kapanatagan, Hmm, at ito na nga ang aking, kumbaga, nagbibigay ng sigla at saya sa buhay ko. yan da. Ganyan din ako. Lahat ng gagawin ko hanggang umpisa lang. Hindi ko na naitutuloy kasi kapag tinutuloy ko, halimbawa may produkto ako, sarili kong gawa, hindi ko na mabigyan ng oras para magbenta. Kumbaga, lahat ng gagawin kong balak, hindi siya natutuloy. Dahil ang lagi ko naman na prayer, kung halimbawa man, nalilihis ako ng landas, huwag niyang hayaan na tutuloy ako doon. Kailangan kunin niya ako at ilagay niya ako doon sa landas kung saan yun yung kalooban niya para sa akin. At sabi ko din, gawin niya akong isang babae na kalugod-lugod dapat sa kanyang paningin. Kaya siguro, ganito din yung sitwasyon ko. Mula man pa noon, maliit pa ako, nasa kanya lang ako. Hindi ko man nga maubos maisip na hindi man tayo magkakilala, bakit andito ako at kasama ninyo. So, siguro, ganun nga. Wala na akong kailangang i-question, hindi ko kailangang i-question ang ganitong kalagayan dahil yan din ang hingi ko sa kanya. Kaya nandito ako ngayon kasama ninyo. No? So, bawat isa sa atin maaring may role siya na ipagaganap sa atin dahil kilala niya Hindi tayo. naman mangyayari, no? Hindi naman mangyayari kung hindi niya kaloob. So, ito nga, kung ano nangyayari sa kaloob niya, no? Mm. At Mangyari. naniniwala din ako doon sa sinabi ng ah, I think si Pablo ang nagsabi noon na all things work together for good, 'di ba? Oo. Na ang lahat ng mga bagay na Tumatama din naman si Pablo. sumasang-ayon, oo, sumasang-ayon kung ito ay kalooban ng alahayam. Kaya masasabi natin na kapag ang iyong ginagawa ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, kapanatagan, at kagalakan, ay tiyak ito ang kalooban ng alahayam. Mm. Smooth sailing. Yada. Tapos makita mo doon na hindi man labag sa loob mo, 'di ba? At sa kabila ng lahat wala kang trabaho, kumakain ka pa man din. Ayan, provision, no? May provision. Yun naman ang pangako din, hiningi ni Jacob, di ba? Pakakainin mo ko, dadamitan mo Oo. ko, magiging, iingatan mo ko, di ba? Yun ang sabi niya eh. Oo. Ikaw ang Basta, aking magiging basta anak. i-provide mo lang ako ng lahat ng pangangailangan ko Mm-mm. 'Di at ba? Oo. ibabalik ko sa iyo ang aking mga ikapo. So ngayon Hindi lang naman naman. tayo natuto na magbalik ng ikapo kasi doon sa ating mga kinalakihan talagang wala naman itinuturo sa atin ng ganun eh. Mm. Basta yung gross, yung Oo. maximum At ang kinihingi nila tinuruan eh. man tayo na Mali. magbigay ng ikapo, hindi pa man natin kilala kung sino yung totoong pinaglilingkuran natin na karapat-dapat ay pagbigyan natin ng ating ikapo. Kaya Oo. inabuso naman tayo.
Mali Oo. ang Dahil hindi computation. natin alam kung ano ba talaga ang pamantayan sa pagbibigay ng ikapo. Saan ba Mm. tayo magsisimula ng pagbubukod nito? Mm. So ngayon lang natin ito naunawaan nung dumating ang mensahero Mm. na Tinama ni talagang ano. siya ang katuparan ng mga nakapropesiya na sinabi nga doon sa kay John sa chapter 16 na kapag siya ay dumating, ituturo niya ang katotohanan at patutunayan niya sa mundo na mali ang kanilang katuruan o ang mali ang kanilang nilalakaran. So, Tuturo niya yung kasalanan o oo, sin, oo. righteousness. Itinuro sa atin ng mensahero ang katuwiran o righteousness. Kaya naman tayo ay natuto na magkaroon ng kapanatagan sa lahat ng ating mga ginagawa na ang lahat ng ito ay ayon sa pagsunod natin sa kautusan at sa tipan. Mm. Siguro sis, i-ano natin, i-share natin yung link ng ano tungkol sa tithes, no? Ano yung ano Mhm. sa YouTube channel ng Ophirian Heritage Conservatory. Nandun ang ano paano mag-compute ng tithes eh. Na Oo. yung tamang komputasyon, no? Pero Oo, siguro. Pwede. Kasi nabanggit na dyan ni Jacob eh, oo, yung pagbibigay ng kanyang tenth sa lahat ng lagay mo blessing right na binibigay sa computation of kanya. tithes. Oo, siguro nga. Siguro sa comment section natin ilagay sis para Ayun, magkaroon ng oo. Then oo, ipin mo doon. Oo. oo, ilagay mo sa Oo. comment section. Siguro kasi mayroon naman kayo niyan, 'di ba? So, Meron ako, pero oo, ano, ilagay restricted mo is yung link niya, ilagay mo sa comment section para sa ating mga tagapakinig. restricted yung comment section sa akin, sis. Ay, Gusto ganun kong ba? mag-comment, oo, pero hindi ako maka-comment. Wala Pag naman Okay, pinipindot kaya ko, wala wala naman akong restriction. nilagay na restriction eh. pero naka-restrict pag Ganon. I-check pinipindot mo ko. sis, baka marami nagko-comment, di makapag-comment. Oo, Double baka check na lang marami. natin mamaya. Oo. Oo, double check Mm. natin mamaya. Oo. Kasi maganda May na ano pa tayo? Diba? makapag-comment yung gustong mag-comment para at least Mhm. ma-address din. Okay, so Mag-marker marker, tayo sa marker na 31. tayo dito sa Okay. 31. Wala na yung katanungan sis? Yung ano, pupuwede bang mailahad na lang kaya ng ano, para mabigyan ng idea yung mga listeners, yung tungkol sa pagbibigay ng tithe. Nakala natin ganun pala yung dati na natutunan natin, pero nung dumating ang mensahero, meron palang ano, kung papaano natin ibigay yung tithe, 'di ba? Oo. Puwede So, ba yun? so yun ang Oo. dapat na iparinig din natin sa kanila, i-share natin sa kanila, lagay natin sa comment section. Kahit sa comment section, para ano, para kasi galing mismo sa boses ng mensahero. Oo. Mas Okay. nila yung ano, yun sa ano, sa Covenant, ano ba yan? Commandment series? Ah, Kasi mas malinaw yun eh, mas hindi. kesa tayo mag-ano. Hindi sis, nandoon yan sa question and answer. Oo. Oo. Nasa Meron question Again, din. and yung question answer. and answer, at saka ano, kung sa question and answer, ipaparinig natin, paano ba yung ano, wait Oo, ah. mas malinaw. Oo. Kasi question and answer yun. Oo, kasi may mga tao na maaring nagtatanong sila, 'di ba? Oo. Kaso ang Right? katanungan na Tingnan ko yoon kung walang ano, anong series yung kasagutan. question and answer. Mm. Magandang mai-share para at least mapanatag na rin sila. So, maganda yung natalakay natin ngayon about kay Joseph. Hmm. Yung blessing niya na simultaneous. Pati yung mga kasama niya na be-bless sila, nadadamay sila sa blessing.
Yun nga lang dati sa time nila wala pang restriction yung mga asawa nilang ano 'no, o kapagka ano talaga puwede lang. Hindi naman sila, pinipigilan ng alahayam. So gano'n ang paraan noon, paano sila magparami ng kanilang lahi. Hmm. Hindi ko hindi na wala yung sa Q&A, hindi ko alam kung alin dito. Kasi ilang beses din yan diniscuss ng mensahero sa question and answer ang tungkol sa tithes. So, hindi ko maano kung saan yun. Pero sa commandment, yung about ikapu, nandun yun. Oo, I-ano na, sa comments section na lang natin. oo, Oo. So, okay mga kapatid, tayo ay mag-closing na. yes. Yung descendants of Shemsis, Kung ano ang aking ano dito, i-share ko na yes. lang. Sige po. Oo, Mukhang may problema to Naghahang. Yung mga awitin, buhay pa si ang mesero. Oo. Na nalaman natin ang ating lahi pala ang tunay na natawawalan tumpa. Ito naman ay tungkol sa ating mensahe. At sundin ng sinaunang panahon. Siya ay iyong instrumento, dala-dala niya ang pagtuturo. Naging laman ng mga sekta
kay gabay namin sa katotoo.